muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa, DOST, balitaan mo kami, Amor La Rosa. Amor, good morning. Magiging maulan ba para sa araw na ito? Yes, good morning, Person. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para sa mga nagtatanong kung bakit maulan ang malaking bahagi ng ating bansa, dahil po yan sa low pressure area na patuloy pa rin na umiiral, dito po yan sa ating Philippine Area of Responsibility at nakapaloob pa rin po ito ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto po sa buong Pilipinas. At huli nga pong namataan ang low pressure area sa layong 230 kilometers west ng Ambulong, Batangas. Para po sa lagay ng ating panahon ngayon, ayon nga po kay Mr. Mena Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa, itong ITCZ na ito po ay normal lamang na nakakaapekto. Yan po ay mula Luzon hanggang dito po sa may Mindanao area. Ito po kasi ngayon ay nandito po sa may bahagi ng Mindanao at umaabot po dito sa may bahagi ng Palawan. So talaga pong naaabot tayo ng mga pag-ulan at tulad po na nakikita natin dito sa ating satellite image, ito po yung mga kaulapan na nakikita natin, yung kulay puti na meron pong red and yellow din. Yan po yung mga magdadala ng mga pag-ulan sa ating mga areas sa mga susunod na oras. At para po sa araw na ito, asahan po dito sa may Mimaropa, yan po ay dito po sa may Mindoro, Marinduque, Romblon, at pati rin po sa Palawan, asahan po ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na meron pong moderate to occasionally heavy rain showers and thunderstorms. Doble ingat po kayo dahil pwedeng magdulot yan ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. At dito naman po sa atin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa po ng ating bansa, asahan rin po natin ang maulap na kalangitan na meron pong light to moderate rain showers and ayon rin po kay Mr. Mendoza, hanggat nasa karagatan pa rin po itong LPA na ito, hindi pa rin po nawawala ang chance na lumakas pa ito sa pagiging isang ganap na bagyo. Gayunpaman, ito naman po ay papalabas na nga ng ating Philippine Air Responsibility. Yan po ay posibleng bukas o kaya naman po ay sa mga susunod na araw. Kaya bantayan po natin ang mga pagbabagong yan. Makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan, mga kababayan, dito po sa buong bansa. Kaya lagi pong magdala ng payong at laging mag-monitor sa lagay ng ating panahon bilang paghahanda. Samantala, dahil nga po sa mga pag-ulan kahapon, inalam po natin ang naitala ng Pag-asa na 5 pinakamababang temperatura sa ating bansa. Nangunguna nga po dito ang temperatura po sa Baguio City na meron po 23.2 degrees Celsius at sinundan naman po ito ng Catbalogan sa Western Samar na meron pong 24.8 degrees Celsius at ito naman po sa may Cabanatuan City sa Nueva Ecija meron pong 26.5 degrees Celsius at dyan naman po sa may Clark Zone sa Pampanga meron pong 27.2 degrees Celsius at dito naman sa panglima natin ay ang Baler Aurora na meron pong 27.5 degrees Celsius. So ibig sabihin lang po niyan, talagang nakaramdam tayo ng malamig na panahon kahapon, kaya po kayo ng jacket kasama ng payong kung kayo po ay lalabas ng bahay para hindi po ginawin at hindi maulanan. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update namin kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Kasama niyo po sa Balitaan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik sa inyo, Person. Maraming salamat, Amor La Rosa, live mula sa Pag-asa, DOST.